mangyayari kung ituloy ng Senado ang impeachment sa kabila ng diniklara na itong unconstitutional ng Supreme Court? Huwag sanang mangyari dahil talagang wala. Sirang-sira na ang ating sistema ng gobyerno at demokrasya. Ang sinabi naman ng Korte Suprema hindi walang jurisdiction ang Senado. Ang sinabi, unconstitutional yung naging proseso. At hindi naman sinabing bawal mag-file ang impeachment laban kung kanino, but specifically in this case, hindi ipinagbawal ng Korte Suprema ang pagpa-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang sinabi lang ng Korte Suprema, yung Bill of Rights, yung Equal Protection of Laws, applicable yan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao. Hindi porke Vice Presidente ka, iba na yung sukatang gagamitin pagdating sa due process of law at equal protection of law. Kinilala lang ng Korte Suprema yan at hindi naman nila binanggit openly, pero sinasabi nila, ayaw na nilang maulit yung pagkakamaling naganap nung mga naunang panahon. At yan yung maling pagkaka-impeach kay dating Chief Justice Renato Corona. Higing madali. Kanya yung sinabi ko, itong tagumpay na ito na ibinasura yung impeachment complaint laban sa kanya, enjoy natin dahil lahat tayo'y pagod sa struggle na ito, pero hanggang 2 segundo lang. Pagkatapos niyan, sub ulit tayo sa ating pag-oorganisa, sa ating pagpapalakas, at higit pang pagpapakapal ng ating hanay para sa 2028. At bukod dyan, hindi rin matatapos yan sa kanyang magiging tagumpay bilang Pangulo ng ating bansa. Kailangan natin siya higit samahan at tulungan sa 2028 dahil hindi biro yung mamanahin niyang trilyon-trilyong pisong pagkakautang. Hindi biro yung mamanahin niyang binasag, winasak, hinurak na sistema ng ating gobyerno na talaga namang saksakan na ng korap. Kaya tulungan natin si Vice President Inday Sara Duterte at bilang ating leader, but at the same time, it's really on how we can help and how we can be of service to our country and to the people. Hindi biro at hindi magiging madali ang magiging panguluhan ni Vice President Inday Sara Duterte pagdating ng 2028. Higit na masakit ang ulo niyan sapagkat sinira na nila Bongbong Marcos ang ating gobyerno. Talagang sobra na ang korupsyon. Higit pa riyan yung trilyon-trilyong pisong pagkakautang. By now, habang tayo nagsasagawa nitong sona ng sambayan ng maisog, ang pagkakautang natin, at least on what we are made to know, ay nasa 17 trillion pesos. But I believe it's more than 17 trillion pesos, could be around 19 to 20 trillion pesos now. Pagdating ng 2028, mga 30 trillion pesos na yan. Walang bagong pagkukuhaan ng pera. Pinasukan ni Bongbong yung isang bagay na mahirap nating labasan bilang Pilipino, bilang bansa. Yung pagbibigay ng 19% tariff imposition versus 0. Paano mo ngayon lalabasan yan? Binasag mo na. Hindi halos, sinuko mo na pati yung ating soberanya. Ito yung mga problemang hindi biro na haharapin ni Vice President Inday Sara Duterte. Kanya, kailangan natin siyang tulungan, pero sabi ko nga, nung nauna ninyong natanong kanina, nakita ko yung transformation. We know, at inikwento naman ng kanyang ama, ni Pangulong Duterte dati, na talagang ang dibdib ni Vice Presidente Inday is made of steel. Pero nung nagkausap kami, iba na pati yung maturity iba na. At higit pang titining yan, papalapitan 2028. And I believe, talagang hinihinog siya ng panahon because we need this kind or caliber of a leader na magsasalba sa atin sa 2028. Marami tayong magiging problema at paano tayo makaalpas muli dito sa mahigpit na pagkakapit ng kamay ng Amerika sa ating bansa. Sinubo tayo ni Bongbong. Hindi naman ibig sabihin hindi na tayo makakalabas o hindi na tayo makakaalpas, pero talagang gargantuan effort ang kinakailangan. Hindi rin ibig sabihin makipag-away si Vice Presidente Inday Sara pagdating ng 2028. Kung hindi, kinakailangan talaga a very, very strong-willed leader with a very, very strong sense of leadership na firm, decisive, at walang interes na isinusulong just to favor kung anuman ang hihingiin ng mga Amerikano. Attorney Vic, no? Going back to what you were saying, no? At ang gustong itanong ng ating mga kababayan, ako po ay ganun din, no? Ano ho ba ang totoong estado at kalagayan ng ating foreign policy, no? At noon nga mayroong pag-uusap at negotiation sina Bongbong Marcos at yung mga side ng mga Amerikano,
ay binanggit ni Donald Trump na para bagang we are now a de facto military vassal state of the Americans in their looming war against China. At para bagang minadali nila, no? Nakita natin yung additional 5 EDCA sites. Meron ng Cerberus na nag-operate doon sa former Subic Bay bases ng mga Amerikano. At may proposal na at may funding na from the US Congress na magtatatag sila ng ammunitions depot or ammunitions factory. At ako po ay naririnig ko rin base po sa aking mga sources, ang dami na po daw no ng mga American troops no ang nasa iba't ibang panig ng ating kapuluan po. Do you really think, Attorney Vic, na between now and 2028 ay hindi ito magiging intensified pa, lalong-lalo na parang binigay na ang ating soberenya doon sa mga Amerikano nitong huling trade deal nga ni Bongbong Marcos? Ang ating foreign policy ay hindi na independent. It is pro-US at itinulak na talaga tayo ni Bongbong Marcos na tila probinsya na tayo ng Amerika. At hindi naman ito sa walang basihan. Nakita naman natin, ang Japan ay nakakuha ng medyo patas na trade deal, 25% tariff imposition ng US sa kanila, 25% tariff imposition din ng Japan sa US products. So essentially, tie sila, draw sila, tabla sila. Pero ang nagpunta lang doon ay not even the Prime Minister of Japan. Ang pinapunta lang niya doon ay yung high-level representative. Dapat ganun din tayo. Kaya nga nung matatandaan ninyo yung aking naging pahayag sa aking official page, isang sipol lang isang baswit lang ni Uncle Sam, takbo agad ang Pangulo ng ating bansa. Kasama pa yung ating kalihim ng National Defense. Kasama pa yung pinuno ng ating National Security Council. Kasama pa yung Presidential Advisor for Economic Affairs. So ano yung pinapahiwatig natin ng hindi ba yan yung sinasabi ko nga, binaswitan ka lang, dinala mo na yung halos buong makinarya ng iyong gobyerno. At kung mapapansin ninyo, sa lahat ng initial releases ng kanilang pagdating doon, it's all visits to or visit on military offices or officials. Kung hindi yung National Defense Head ng US, nagpunta sila doon sa hepe ng CIA. Hindi naman trade ang pinuntahan, EB. Ang pinuntahan ay patungkol sa military topics, military issues, yung sinasabi nilang internal defense. Linoloko tayo ng Marcos administration. Sinabi nila bakit sila pumayag ng additional EDCA bases, hindi tayo magpapakalayo-layo. Balikan natin lahat ng binitawan nilang salita sapagkat pagka ikay Pangulo na, lahat ng sinasabi mo supposed to be ay nagiging polisiya. Sinabi niya yung pagpayag ng additional EDCA sites ay para sa humanitarian and disaster relief. Nakailang bagyo na tayo, nakailang baha na tayo. Have you witnessed any single American soldier on the ground doing relief effort? Tama. Wala. We can't even Wala. enter our EDCA sites anymore without their permission. Wala. We can't. Wala. So nagdadagdag pa. Ito'y paghahanda sa isang armadong sigalot na wala naman tayong dapat kinalaman. Parang nangyayari yan sa issue ng Cambodia at Thailand. Meron silang border dispute pero problema nilang dalawa yan. Ganon din yung sa China at Taiwan. Sinasabi ni China, I have to reclaim you. Masyado ka nang naging prodigal son for the longest time. Iuuwi na uli kita. Away yan internally. Wala tayo dapat pakialam dyan. Pero nagpagamit tayo, and worse, nagpapagamit tayo rent-free pa. Alam mo kung magiging practical tayo, pagagamit ka lang din naman, maningil ka na. Paliwanag sa taong bayan na wala tayong magawa, talagang sobrang lakas ang Amerikano. Pero makikipaglukuhan muna tayo dito, pero sa pakikipaglukuhan ito, kikita tayo ng kaunti, pangtulong naman sa ating ekonomiya. Ito wala tayong mahihita At dadalhin lang tayo nito sa bingit ng gera. Essentially, as we speak now, di ba sinabi din ni Donald Trump kay Bongbong, wala akong pakialam kung makipagkasundo ka at makipag-trade agreement ka sa China. Tama. Dahil kami aktibong nakikipag-engage sa China pagdating sa kalakalan. O bakit dito sa Pilipinas, ang bukang bibig, ang ibinubulalas ng matataas na opisyal ng gobyerno, anti-China. Nakikipag-away sa China. Yung mismong amo nila, yung principal nila, yung United States of America, sinabi na
openly in full view of the many live media covering that visit, wala akong problema sa China. Okay ang US at China. Kung gusto mo makipagtransaksyon sa China, go ahead, okay with me. Malinaw yun eh. So dito makikita mo, bagamat idinidikta ng Estados Unidos yung kanilang kagustuhan, mangyayari lang naman yan, Ibi at Irene at laki mga kamaksama sa maisog, kung pahihintulutan ng nakaupong Pangulo. Ang problema natin, pinahintulutan eh. And now they're talking about, we're not only talking about the 19% tariff. Meron pa siyang pasubali na inuutusan niya ng 5% increase in military spending, 5% based on our GDP. Yun. Itutulong Amerikano na dagdagan nyo yung inyong military spending ng 5%. Bakit ka maglalagay sa military spending? Kung meron niyang findings na 25.9% ng Pilipino ay nagsuffer o nakaramdam ng involuntary hunger, 25.9%, meaning yung mga hindi po nakakain ng isang beses sa loob ng 3 buwan, at least once in 3 months. At ang pinakamataas dito ay yung self-rated poverty na umabot ng 63%. 63% ang self-rated poverty, highest in 2 decades. And yet, you're able to afford $5.58 billion dollars for the purchase of F-16. F-16 fighter jets. Oo. Wala naman tayong kalaban externally. Walang problemang magpalakas tayo militarily to defend our sovereignty. Pero kabalintunaan eh, gusto mong ipagtanggol lang yung soberanya, pero isinuko mo yung soberanya mo sa Amerikano na wala namang malasakit sa'yo. Yung mga kasamahan natin dito sa maisog, kailangan paliwanag din ninyo sa ating mga kasamahan. Pag nagkaroon ng digmaan, ang missile ng China will travel for much delayed amount of time bago yan makarating sa airspace ng Amerika. Yon ay kung makakarating. Ganon ka-safe ang bansang Amerika pag tayo ay pumasok sa isang armadong hidwaan. Samantala ang airspace natin, hubad. Nakahubad tayo. Tama. Yung much hype and much talk about Israeli air defense system, Wala. tinatagos nga ng missile. Meron na silang air defense system. Sophisticated, highly advanced. Paano tayo wala? Nakaasa tayo dito sa floating bases, yung warships ng US at yung nasa EDCA sites. Hanggang kailan? Hanggang saan nila tayo may pagtatanggol? At gaano ka-epektibo yung mga missiles na yan? Tayo aabutin. In a matter of seconds, nandito yung missile. Amerika, habang tayo, wag naman. Halimbawa, ito'y nag-escalate in a full-blown war. Habang tayo ay binobomba, napanood natin yan, nangyari sa Israel, nangyari sa Iran, nangyari sa Syria, nangyayari sa Gaza. Nakita natin yan. Nangyayari ngayon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Habang tayo ay umiiwas sa bombahan o sa bombang ating tinatanggap at tatanggapin, patuloy lang ang buhay ng mga Amerikano sa mainland US. Bakit? Hindi aabutin eh. Well, at least hindi pa. So ito yung kahalagahan na ipatuloy natin yung paghingi natin ng transparency, accountability at yung ating kampanyang No to War. Okay. Attorney Vic, there is one question here from Placido Pilosopo. Ano po mangyayari kung ituloy ng Senado ang impeachment sa kabila ng diniklara na itong unconstitutional ng Supreme Court? Huwag sanang mangyari dahil talagang wala. Sirang-sira na ang ating sistema ng gobyerno at demokrasya. Ang sinabi naman ng Korte Suprema hindi walang jurisdiction ang Senado. Ang sinabi, unconstitutional yung naging proseso. At hindi naman sinabing bawal mag-file ng impeachment laban kung kanino, but specifically in this case, hindi ipinagbawal ng Korte Suprema ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang sinabi lang ng Korte Suprema, yung Bill of Rights, yung Equal Protection of Laws, applicable yan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao. Hindi porke Vice Presidente ka, iba na yung sukatang gagamitin pagdating sa due process of law at equal protection of law. Kinilala lang ng Korte Suprema yan at hindi naman nila binanggit openly, pero sinasabi nila, ayaw na nilang maulit yung pagkakamaling naganap nung mga naunang panahon. Right. At yan yung maling pagkaka-impeach kay dating Chief Justice Renato Corona. Tama. Ito ang sanang wag mangyari
magkakaroon ng constitutional crisis. Kaya lang, alam naman nating lahat, in our system of government, though the three branches are co-equal and independent from each other, alam naman natin ang Korte Suprema, passive yan eh. Gagalaw lamang yan kung may petition, kung may reklamo, kung may kaso. Kung hindi sila re-respetuhin ng Senado, nakakalungkot. Sapagkat kung mismo ang co-equal mo ay hindi ka re-respetuhin, paano ka pa re-respetuhin ng ordinaryong mamamayan? Okay. Yes, no. On that note, Attorney Vic, no. Medyo napakaganda at napaka-intense ng mga statements mo ngayon at nagpapasalamat po kami at napaunlakan nyo kami at again as usual those very inspiring words from you, no, ay nagbibigay din sa amin ng inspirasyon na ipagpatuloy po